everyone! Welcome back dito sa ating YouTube channel. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay at sa mga kapatid natin, sa mga kaibigan at kakilala natin, sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nagtatrabaho sa ibang bansa. Mag-ingat kayo lagi. At para sa inyong lahat po ay maraming salamat. Umabot na po tayo ng 2 taon sa pagsasama dito sa YouTube channel na to. At sana ay hindi kayo magsawa at patuloy niyong panoorin, tangkilikin at mahalin ang lahat ng aking mga content at lahat na aking gagawin pa sa mga susunod na araw. At sa vlog na ito, ang topic natin ay pag-uusapan natin dito yung mga sinyales, yung mga signs kung marunong ka ba talaga humawak ng pera. Pag-uusapan natin ang mga signs na marunong ka sa pera at kung lahat ng signs na ito ay marunong ka na or alam mo na, congratulations! Siguro ay you're on your way to the financial freedom na gusto nating makamit. Una ay may steady flow of income ka at alam mo kung magkano ang kinikita mo. Isang magandang signs na marunong ka sa pera ay kung consistent at tuloy-tuloy ang pasok ng pera sa iyo. Siguro ay marami kang sources of income tulad ng meron kang sariling negosyo, meron kang maayos na trabaho at meron ka ding ibang investment. Meaning, inaalagaan mo ang mga sources of income na ito kaya di ka nagpo-problema sa pera at kung may gusto kang bilhin ay alam mo kung magkano ang limitasyon mo sa mga babayaran mo. Pangalawa, alam mo kung magkano ang gagastusin mo, ginagastos mo at lumalabas na pera. Kung alam mo kung magkano ang kinikita mo ay dapat alam mo rin kung saan napupunta ang pera mo. Sa paraan na ito ay nakikita mo yung tinatawag natin na cash flow at kung saan gagastusin at naka-allocate ang pera mo. Malay mo, may mga gastos ka pala na hindi naman importante. Pwedeng alisin sa mga expenses mo para mas makatipid-tipid ka. Pangatlo, kaya mong bayaran lahat ng mga bills mo. Hindi ka problemado kung saan ka kukuha ng pera para pambayad sa mga bills mo. Malamang, kung ganito ang sitwasyon mo ngayon, ay marunong kang humawak ng pera. Kung may mga babayaran ka sa bahay, tulad ng mga expenses mo sa sasakyan mo, mga utilities, tubig bill, bills ng telepono, kuryente at marami pang iba, tuition fee, at kung anong mga importanteng babayaran na di mo na kailangan mangutang para mabayaran ito, ay naku, masasabi kong talagang marunong ka sa pera. Pang-apat, kaya mong bilhin ang mga bagay na gusto mo. Ito ang pangharap ng karamihan, yung hindi nagwo-worry na ma-afford ang mga bagay na gusto mong bilhin. Damit man yan at kung ano-ano. At hindi ka pa kailangan mangutang at hindi mo kailangan sirain ang budget mo para lang mabili yung mga gusto na ito. Panglima, nakakapag-ipon ka ng pera. Alam mo yung feeling na kaya mong bayaran lahat ng bills mo at kaya mong bilhin yung mga bagay na gusto mo, tapos kaya mo pang mag-ipon ng pera. Masasabi ko talagang marunong ka sa pera. Sunod, pinag-iisipan mong mabuti ang pagbili ng mga mamahaling bagay. Bago ka bumibili ng mamahaling bagay tulad ng bahay man yan o sasakyan, inaalam mo munang mabuti ang presyo at ang advantage nito kung bibilhin mo ang mga ito. Kasabay nang iniisip mo rin ang paano mo ma-afford at ilang buwan ito na kaya mo siyang bayaran o kaya mong bilhin ang mga malalaking bagay or malalaking investments na ito. Sunod, nag-uusap kayo ng partner mo, kung may partner ka or may asawa ka na, pinag-uusapan ninyo ang tungkol sa pera. Dahil importante na open kayo sa isa't isa tungkol sa pera at dapat alam nyo yung financial situation yung dalawa at kung ano ang financial vision ninyo sa mga susunod na taon. Pangwalo ay may insurance ka. Maraming aksidente ang nangyayari araw-araw pero di ka nababahala kung sakaling may mangyari sa iyo dahil may insurance ka, insured ka. Kung sakaling na maaksidente ka, nako, wag naman sana, at
hindi ka pwede magtrabaho, pwede ka pa rin mabuhay at hindi masisira yung financial flow mo dahil ika-cover ng insurance mo ang mga gagastusin. Pang-siyam, may emergency fund ka. Ang pagkakaroon ng emergency fund ay tulad ng pagkakaroon ng superpower sa tunay na buhay. Kasi ito ang last resort kung sakaling magkaroon ng problema ang inyong mga financial plan. Kung masira yung financial plan mo, mayroon ka pa ring huhugutin. Pang-sampo, mayroon kang fund para sa mga sales. Sa online man yan o sa mall man yan. Walang masamang mag-abang at magtabi ng pera para sa pamimili ng mga bagay na naka-sale or naka-wholesale. Kaya sikapin na makapagtabi ng pera para dito kasi alam mo na kapag bumili ka ng naka-sale or yung maramihan ay mas nakakatipid ka. Di mo rin kailangan magbalik-balik sa supermarket o sa mall para tingnan kung kailan sila magsisale. Kaya mas makakatipid ka ng oras. Sunod ay, di ka tumitigil sa pag-aaral. Alam mo na marami kang bagay na di alam patungkol sa pera o kung ano-ano pa. Kaya patuloy ka pa rin sa pagbabasa ng libro, panonood ng mga makabuluhang videos at humihingi ka ng advice sa mga financial advisors at mga financial experts pagdating sa paano i-manage ng tama ang pera mo. Sunod naman ay may investment ka. Maliban sa pagtatabi ng pera, ay hinahayaan mo rin ng pera na mismo ang magtrabaho para sa iyo sa pamamagitan ng investing. Kasi alam mo na pagdating ng panahon na di mo na kayang magtrabaho, yung matanda na tayo, yung retired na tayo, kaya mo pa rin bumili at ng kahit anong gusto mo at may pumapasok pa rin na pera sa iyo maliban lang sa pension na tatanggapin mo. Sunod ay gumagawa ka ng listahan bago mag-grocery. Ugali mo na gumawa ng listahan bago mag-grocery para alam mo agad ang kailangan mong bilhin at di ka makakabili ng mga hindi ka kailanganin. Sunod ay binabayaran mo on time o hindi kaya advance ang credit card mo. Normal lang naman ang magkaroon ng credit card. Basta ang importante ay nababayaran mo ito sa oras para makaiwas sa tinatawag natin na mga interest at mga late payment penalties at mga fees, di ba? Sunod ay nagsimula ka ng mag-ipon para sa retirement mo. Kahit bata ka pa, like sabihin natin nasa 20s ka pa lang, ay sinisimulan mo na ang pagtatabi ng pera para sa retirement mo at may idea ka na kung magkano, how much ang kailangan mo para sa pagre-retiro mo. Dapat clear ang goal natin. Dapat clear ang goal mo at alam mo kung kailan mo ito ma-achieve. Tandaan mo na ang goal ay di malinaw at walang plano ay isang panaginip lamang. Ikaw, ano ba ang signs na marunong ka sa pera? Type mo naman sa comment section below. Sana'y nagustuhan niyo po ang vlog natin ngayon and please support me sa pamamagitan ng pagsasubscribe dito sa aking YouTube channel at pag-follow sa aking Facebook page para sa mga announcements at para sa mga kung ano-anong pwede kong i-post sa Facebook page ko na yan. At please din po, mag-subscribe din po kayo o sa aking bagong YouTube channel. Baka hindi ka pa nakasubscribe, di ba? At baka hindi mo pa alam, mayroon akong second YouTube channel. Ang pangalan ay Franz Byron PH. We will be posting exciting and different topics ng mga vlogs sa channel na yan, kaya mag-subscribe ka na now na. Muli, maraming salamat sa patuloy na pagmamahal. Kita-kita tayo sa susunod kong vlog dito sa channel na ito at sa bago ko ring YouTube channel. Ingat kayo always.